Try nating first gear kung hanggang ilang speed. Kung naka-full exhaust lang sana tayo tulad nitong mga tunnel na to, ripping talaga tong bike na to. Rev up natin, rev up. What is going on, YouTube? Welcome back again with another video. So for today's video, guys, i-review natin tong ating motor, ang ating S1000RR 3rd gen. Ito nga pala ay 2020 model, standard standard package, and gusto ko kayong i-walk through sa aking bagong motor at why I highly recommend this bike. So first of all, ito ay 1000cc liquid cooled 4-cylinder and all that info pwede nyo namang i-search sa internet, but I will be simple for today's video. This is why I think you should buy S1000RR as your liter bike, or maybe even your first bike, I should say. Kasi hindi ko masasabing hindi siya bagay sa mga beginners. I don't think so, honestly. Talagang itong bike na to sobrang madali lang i-tame, kumbaga. Hindi ko masasabing mahirap tong i-rides or compare ko sa ibang bikes. This is so much different. No. I think this bike is overall friendly rider, kumbaga. So enough of that. So papakita ko sa inyo kung bakit ito ang pinaka the best or one of the best bike that you can buy in the market. So let's see. So first of all, yung electronics, syempre unahin natin yung electronics kasi ito talaga yung pinakatitingnan nyo dito sa bike na to besides that looks. So here it is. On natin yung gauge. Meron kang TFT display na ganyang kalaki, na halos kasing laki na ng iPad or mini iPad, ganyang kalaki. And then of course yung animation niya pag nagbubukas, ayan yung animation niya, ganda, di ba? And then yung yung animation din ng rev niya, lumalaki yung mga numbers. So this is just mga things na yung mo, parang nagugustuhan mo by the looks, or syempre titingin ka dyan palagi, diba? So diba, ang ganda kaysa yung sa mga normal na analog pa lang, or kahit even yung previous bike ko na MT-10 na meron siyang TFT display din, but yung animation ng dash niya is not good compared to this. So nakita nyo na yung TFT display niya. Ayan, TFT display niya. So ito yung mga menu buttons. So isa rin sa maganda dito is itong bago nilang nilagay na wheel button. So dito nyo kukontrolin yung mga menu dito sa sa dash nyo. Like for example, dito pinilit mo tong menu, then para makapag-navigate ka sa sa menu is yan, gagalawin mo lang to ganyan, left and right. And then kapag gusto mo naman na pumunta ka sa settings, pinutin mo lang ulit yung menu. Yan. Tapos meron siyang race pro modes, like eto, kapag naka race track on ka, meron kang race pro mode na 1, 2, and 3. Tapos race mode, yung normal. So currently nasa race pro mode tayo, pero kung gusto mo naman low power lang yung yung trip mo na power, is pwede mo siyang baguhin. I-off mo lang tong racetrack mode. Ayan. Tapos meron ka ng rain, meron kang road, dynamic, and race. So ito yung ibig kong sabihin na sobrang madali lang talaga tong i-ride tong bike na to, because meron siyang mga configurations na pwede sa beginners.
beginner riders kumbaga. Then meron din siyang heated grips. Ayan, heated grips. Then may level din siya ng 1 hanggang 3. 1, 2, 3. So nasa level 2 ako ngayon. And then iba pa nga to sa ano ibang model, kasi yung ibang model meron pa silang cruise control. Ako wala. Tapos meron din silang DDC, Dynamic Damping Control. Yun ay electronic suspension. So wala pa ako nun pero the best na to. Wala pa yun. So paano pa pag meron yun? So sobrang lupit talaga ng bike na to. Tapos yung quick shifter naman is up and down na. So ayan, up and down na siya. May auto blip na kumbaga. Then pwede mo pa siyang gawing GP shift. Yung ibig sabihin nun is yung mga ginagamit ng mga MotoGP riders, na yung instead na yung 1 mo is pa down, magiging up, tapos lahat ng 2 to 6 na gears is pababa. Lilipat mo lang to dito. Ayan. Sa akin, hindi ko siya nililipat, pero so nililipat ko din dyan. Yung brakes niya, ay hindi ko na masyadong nabasa, pero ang brakes nito sa unahan is BMW brake system. So wala na akong alam sa mga but sa likod is Brembo. And to Brembo. Ayun. Ano pa ba? Simple lang simpleng kwan lang talaga to. Simpleng review lang kasi 2020 model to. So meron ng 21, 22, 23 models. Alam na yung 2023 models na sobrang ganda rin. Bagong design, bagong mga pakulo ng BMW. But so much better pa compare mo dito. But engine is the same. Siguro tumaas lang ng horsepower ng konti yun yung 2023. So ito ay 211 horsepower. Hindi ako nagkakamali. So ito yung looks ng bike natin. Ito ay racing red. So ang different colors nito ng 2020 model is black and the M package. Ayan. Yung pinaka gusto ko talaga is yung M package or yung M1000RR na design. Ayan. So, yep. So, test ride naman natin para yung bike. Ma-POV naman natin kung anong feel ng naka S1000RR. Galing na tayo sa ride simula sa bahay, kaya na-cold start na natin to. Pero dito, ito ang niya. So, stock pa to. Stock muffler lang to, no? Ayan, stock muffler lang yan. May catalytic pa, may slip on. Pero syempre, ang dream natin for this bike is magkaroon siya ng full exhaust. Ayan. Tapos yung mods, of course, meron tong passenger foot peg. Tinanggal ko na siya kasi I think it's much better looking kung walang passenger foot peg. Kasi medyo parang sobrang sporty na talaga tingnan. Tsaka yung passenger ko naman na sasakay dito, which is yung misis ko, is hindi naman masyadong sumasama sa akin mag-rides. So, and also papalitan natin to ng tail tidy. Ang nasa isip ko na ibibili ko para dito is TST Industries na brand. So, bali yung tail light ko is mapupunta dito. Yan, yung design ng TST Industries. Then yung plate is yung dito. Tapos of course baka palitan natin to ng Rizoma stealth mirror, pero di pa sure kasi mahal. Pero what I am thinking is tatanggalin ko to. Papalitan ko ng mirror block off tsaka signal light. Tapos ito, papalitan din natin ng I think it's WRS racing screen. WRS ba yun? Nakalimutan ko yung design, ay yung brand. But yun. So pinakamalaking gastos siguro dito is talaga is yung full exhaust, kasi medyo may kamahalan siya. Tapos I'm also thinking na palitan yung fairings natin ng M1000RR na kulay. So yun. So medyo matagal pa yun. Unahin natin yung mga simpleng mods lang, saka natin yung isunod, kasi maganda naman yung kulay. But although I don't like red talaga, hindi man ako masyadong mahilig sa red. But yeah, enough talking.
Let's go for a ride. So pupunta tayo sa Nangkay. Ilang beses ko na kayong dinala doon kung nanonood kayo ng aking vlog. It's a motorcycle shop in the city of Toyama. So naka race pro mode 1 tayo para ma-feel natin yung power, and of course pwede mo rin i-adjust yung DTC or traction control nya. In terms naman sa riding position, well, of course, sport bike siya, so nakayuko ka and medyo nakasubsob. Pero para sa akin, hindi siya ganoon kasubsob. Hindi tulad ng hindi tulad ng mga ibang sport bike like R1, Ducati, and Aprilia, Ninja. Kasi previously I owned ZX6R, kaya masasabi ko talaga na mas less aggressive to compared to sa 6R ko. Kasi yung tail ng 6R is talagang nakaangat. Nakaano talaga siya, yung mataas yung pet ng passenger. So pati yung sa may driver na seat is naka din siya. Tapos in terms naman sa power, so yun nga meron naman siyang riding modes. So pwede ka magsimula sa low power mode mo lang muna para makapa mo yung bike, or pwede ring pagsanay. Try natin first gear kung hanggang ilang speed. First gear 134, hindi ko pa na-pick yung red line. Medyo malamig ngayon kasi January, at saka yun makikita nyo yung snow. Maraming snow sa bundok. Kaya ito yung ibig ko sabihin na pag nasa ibang bansa kayo, na sobrang helpful ng heated grips. Kasi nakakatulong siya na makapag change gear, or makapag silinyador ka ng maayos, ganun. Kasi kapag freeze na rin yung kamay mo, di ba? Hirap na rin control yun eh. Siguro ma-advise ko sa mga Pilipino na gustong kumuha ng liter bikes, look for look for S1000RR. Kahit 2000, basta siguro 2015 kara, or 2015 starting 2015 model na bike na S1KRR. Sobrang solid kasi yung second gen ang talagang nag-evolve talaga yung S1KRR. So dun pa lang meron ng dynamic damping control, or yung electronic suspension, meron ng cruise control, heated grips. Kung ako sa inyo, kukuha kayo ng sport bike, talaga targetan nyo S1KRR, promise. Lahat ng hinahanap nyo sa isang bike or sa isang sport bike, talagang makikita nyo lahat sa S1KRR. Tsaka siya, sobrang talaga street friendly na bike. Whether mag street street ride, or whether mag-truck ka man or magbundok, sobrang sarap gamitin. Naka full exhaust lang sana tayo tulad nitong mga tunnel na to,
Ripping talaga tong bike na to. Rev up natin, rev up. Stock muffler pero grabe yung scream eh. Tapos may ano pa siya, may mga backfire pa kahit naka-stock muffler. Ewan ko lang kung rinig sa audio, but ako rinig na rinig ko. Oo. Grabe ka, gumigilid na. Medyo malamig talaga. Ayan o, kapal ng yelo sa bundok. Auto blip. Lakas pa ng brake. Sorry guys, nalobat ako. At continue natin yung vlog. Nag-stop over ako sa Family Mart. Palit ako ng battery. Ay, tulak. Alright, back to the road, boys. So let me know in the comments kung trip nyo din ba na walang side mirror. Para sa looks, mas okay din ba na walang side mirror? Nung tinanggal ko yung passenger foot peg, para sa akin it is much more cooler, much more cooler. Uy, yung pulikat ng aking tie. So hanggat bata kayo, enjoy nyo ang sport bike. Kasi pag kayo ay nagkakaedad na, ganda ng ano namin, oh. Para kaming nasa calendar oh. Grabe yung background taas nung bundok for snow. So flat-footed naman ako kapag mga ganito. Kaya yung sa mga dyan, mga nag-aalangan, height ko is 5'10". So kung napa-flat foot ko naman siya, edi pasok na pasok din sa height nyo, lalo na sa mga Pilipino. Makita yung stoplight kung go. Tapos kung talagang kayo, talagang gutom kayo sa power, i-race tune nyo pa to, ay yawa talaga. Ako tatanungin, gusto ko talagang i-dyno tune to para maano ko talaga yung power para malasap ko talaga lahat ng power nito Malayo kasi yung dito yung mga nagaganon yung nagda-dyno tune. Tokyo banda. Tapla akong signal. Tapos, di ko pala nabanggit sa vlog na kapag nag-signal light ka, sarap. Na kapag nag-signal light ka is automatic mo mamamatay yung signal light mo kapag nakapag turn ka na.
Minsan sa pag-change lane namamatay din siya pero minsan din hindi. Pero pag liliko ka talaga, right turn, left turn, yun, namamatay siya kusa. Stick. Hindi ako naka-full exhaust pero grabe yung pop. Parang popcorn. Never ako naka-experience ng auto blip, but boy, I can say talaga ang auto blip ng BMW smooth like butter, man. Solid. Quick shifter talaga na, na-ellipse ako kasi kahit talaga sa mababang RPM smooth pa rin yung pasok like ganyan no, 3000 RPM. Oo. Angas talaga pag naka-sport bike ka. Iba talaga dating Siguro kung hindi ko naranasan mag naked bike, hindi ko malalaman na kung gaano kung gaano kasarap mag sport bike. Legit. Kasi nung nag naked bike na ako, parang na lang parang wala na lang although 1000cc yung dinadala ko, parang hindi ko masabi na na ako yung busog na ako sa busog na ako sa power or sa motor. Di ko masabi ba. Pag naka sport bike ka, grabe, looks, power. Siyempre sa sport bike kasi nakayuko ka, so yung aerodynamics niya talagang cut through the winds ka Pag sa naked bike ka, talaga liliparin ka talaga. Dito na tayo guys, ng ating tambayan. Ng ating tambayan. Alright. So, yan na yan, ladies and gentlemen. S1000RR. So, probably ito na talagang pinaka the best na sport bike para sa akin. In my opinion. So, that's it guys. Wala naman na ako may papakita dito kasi palagi naman ako nandito. So, yun nga, this is a sport bike that I will 100% recommend each and every riders out there. And don't forget to subscribe, like, comment kung ano sa tingin nyo ang pinaka the best na sport bike out there in terms of looks, power. See you on the next one. Peace!